sasakupin na daw kasi ng China ang Taiwan eh. At pagka nangyari daw ito ay hindi malayo at sigurado daw na damay ang Pilipinas, Jen. Ha? Damay. Di ba? Damay tayo sa gulo o madadamay lang tayo dahil sa malapit lang yung Taiwan sa atin? Ganun ba ibig sabihin? Paligay ko si AFP Chief of Staff General Romeo Browner na ang magpahayag para maintindihan natin ano ba yung sinasabi niyang invasion ba dyan sa Taiwan. Kasi nung una ko itong narinig, Jen, akala ko fake news eh. Oo nga. Research ko pa eh. Nung makita ko na, ba totoo pala? Totoo nga. Sabi ko, nagtataka ko, bakit? Ba't ganun? Doon pa yan, Northern Luzon Command sinabi, NOLCOM eh. Yes, kasi sa aking palagay, bilang isang karaniwang mamamayan, okay sana kung ito sinabi mo in private dun sa mga sundalo. Kasi parang sinasabi mo kung anong gagawin eh. Tama. Pero kung ginawa mo itong public at nalathala sa maraming mga balita, parang para bang nagpapalaganap ka rin ng mga nakakapang-alarmang balita. Halimbawa, ikaw, nagtatrabaho ka sa Taiwan. Ang daming Pilipino dyan. Oo naman. Anong mararamdaman mo kapag sinabi ng AFP Chief of Staff pa naman na lulusubi na ng China ang Taiwan? Pinakamataas na leader yan. Hukbong sandatahang ng bansa. Mangangamba ka, hindi lang yung mga nandun sa Taiwan, pati yung pamilya mo rito, di ba? Samantalang taga-Taiwan, sarap ng tulog. Wala naman itong problema sila naramdaman. Ayun nga. Di ba? Oo. Ano ba sabi? Eto, ang sabi niya, nandiyan ba si AFP Chief of Staff Romeo Browner? Kasi nung isang araw pa to eh. Oo nga. Nung isang araw pa niya to sinabi. Parang Martes ata niya nabanggit yan eh. Sige nga, pakinggan natin. But let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Okay? So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Sinabi niya, Jen. Ito ba yan? Alam ba niya na nasa media coverage o gano'n? Kasi parang ako, opisyal, parang hindi ko dapat sinapubliko ito na... Ayun nga. O baka naman, ito ba? Nag-leak na video ba ito? Talaga official na... May video nila eh. Talagang kanila ba ito? Oo, ayan, courtesy of NOLCOM. NOLCOM ba yan? Di ba? Parang... Ibig sabihin talagang may intensyon na isa publiko ito. Parang itong mga nakalipas na araw, yung judgment call ng General Romeo Browner, parang, aywan ko lang ha. Yung mga statement ngayon dyan, hindi lang naman siya. Yung mga statement ngayon ng mga opisyal ng gobyerno, parang may something wrong, ha? Something wrong. Di ba, nauna na dyan yung sinabi ni Boying Remulla na immature yung Timor-Leste. Isa yan. Pati yung DFA spokesman, sabi niya ay hindi dapat ginawa ng Timor-Leste yun dahil maapektuhan yung kanilang membership na hinihingi sa ASEAN. Nauna pa dyan yung kay John Vic naman. Ayun pa. Di ba? Yung sinabing, kami nagplano dyan eh. Di ba? Mga ganun eh. Tapos ito sinundan. General Romeo Browner, sir. Kasi kung ikaw ang pinaka-leader dyan ng hukbong sandatahan, bawat bibitawan mong salita, naman. kumpirmado yan. Sensitive diba? Yan. Tsaka ako naman maniniwala, kumpirmado yung kanyang impormasyon eh. Pero para ito ay sa publiko mo at sa isang ganitong public gathering, aywan ko lang, baka mali po kami. Si General Browner talaga ang tama. Anyway, ano ba kasunod dyan? Yun nga ang sinasabi natin, di ba? Kasi kapag nagsasalita ka ng ganyan, ang ibig sabihin mo parang, bakit mo pinaghahanda, di ba? Sa in case of invasion. Kasi sasabihin mo, hindi talaga namang may plano noon pa ang China. Naman. Pero kapag ikaw nagsalita ka, ngayon mo yan sinabi, parang sinabi, malapit na ba yan? Ngayon na bang nangyayari? Ilang araw na lang, di ba? Mukhang nakaunga-ung na niya, mga ganyan, no?